Hi guys! So, yan, kakauwi ko lang ulit dito sa bahay. So, habang nagbe-breakfast ako, hindi ako kasi nakakain. Nagmamadali akong umalis kanina. Habang nagbe-breakfast ako, magchikahan tayo. So, yun nga, umattend ako ng interview doon sa industrial side ng city, which is far north dito, and malayo siya from dito sa bahay kasi sobrang west nito di ba? I had to take an Uber to get there. Pwede naman ako mag-bus, kaya lang, since maaga yung interview, I don't want to be late. Nag-Uber na lang ako kahit medyo expensive siya. Mahal mag-Uber dito Tapos, pauwi, nag-Uber na lang din ako kasi hindi ako naka-rubber shoes. Mahirapan akong maglakad and medyo may chill pa ng konti. Although maganda yung weather today. So, hindi covered yung paa ko essentially. So, mahirapan ako pag sumobra yung lamig, di ba? Meron namang bus doon. Mabait naman yung nag-interview. They are a metal fabrication company. And if ever I will get hired doon, it will be an exciting thing for sure. So, let's see. Ako naman, every time na may nag-invite sa akin for interview, I just attend and see how it goes. Diba? Hindi ko naman sure kung makukuha ako or hindi. So, ang key lang talaga para sa akin lang yan, personal lang. It's not to overthink. Basta, tignan mo lang where, the wave takes you. Kumbaga, ganyan. I have another interview coming up on Wednesday afternoon. So, hindi ko pa yata nakukwento, no? Na nag-end yung contract ko last Monday. So, actually, 5 months lang kasi yung contract ko dun sa marketing agency na I used to work dito sa Saskatoon, no? So, I started with them November 1 and then it ended March 28 dapat, pero ginawa na lang ng boss ko na 31. It was both sad and happy then sa part ko kasi grabe kasi yung workload kapag sa agency, mabigat talaga. Yung mga iba sa inyo, if may experience kayo working in an agency, marketing agency, grabe talaga yung work kasi maraming clients, tapos lahat yun sa serval mo. Diba? Sobrang toxic nung environment. Ganun na rin kasi yung work ko nung nasa Philippines ako, nasa agencies din ako. So, actually, before moving here, parang sabi ko, baka ayoko na ng ganong work-life balance, na wala talagang balance kasi ganun talaga yung nature ng trabaho busy talaga. Ayun, nung before ako pumunta dito sa Canada, ganun na sana yung plan, pero sa iba ko, dun pa rin ako napunta, diba? Kasi mahirap mag-apply dito kapag newcomer, tapos wala ka pang Canadian experience. Which is yun nga yung na-experience ko after nitong employment ko dito sa una kong employer, no? Mabilis na ako natatawagan. So, kasi nakikita nila na may experience na ako dito sa Canada and nakapag-work na ako sa mga local businesses and mga professionals dito. I guess yun lang din yung hinahanap nila sa mga applications, no? Kung meron kang Canadian experience. So, since meron na tayo nun, madali na tayo natatawagan. And so, I guess, will na rin talaga ni Lord na hindi ma-extend yung contract ko. So, the reason why hindi na-extend yung contract ko nga pala is because maliit lang kasi yung company na pinagtrabahuhan ko. So, yung employment ko doon, it's a government grant sa kanila. Parang government talaga yung nagpapasweldo sa akin. So, since wala pang budget, hindi kayang i-sustain yung employment ko nung company, they had to let me go and hindi na i-extend yung contract ko. But the good thing is, dito sa Canada, kapag nakapag-work ka ng certain number of hours, I think dito sa Saskatchewan, parang mga almost 600, mga ganyan, 600 hours. Within the last 12 months, you will be eligible for employment insurance. So, yung employment insurance is kapag nawalan ka ng work through no fault of your own. Example niyan is kapag nilay off ka, downsize yung company, ganyan. Redundant ka, hindi na kailangan yung position, ganyan. Or, katulad nitong nangyari sa akin is na end of contract ako. So, hindi ko naman kagustuhan yun na may end of contract ako. Yung employment insurance, usually, a percentage nung salary mo is makukuha mo weekly. So, 55% yun ang alam ko. Hindi ko pa siya ina-apply kasi you have to wait for
7 days na wala kang natanggap na any salary. So, since nag-last day ako ng Monday, tomorrow pwede ko na siyang i-apply. And also, meron kasing tinatawag na parang record of employment. So, I have to get that from my previous employer para mai-apply ko siya. Kasi eligible naman ako doon, no? So, hindi ko pa alam kung anong mangyayari dun sa application ko for employment insurance. But, ang ginagawa ko na lang is tuloy-tuloy naman ako nag-a-apply. I think wala naman magiging problema kasi Canada is naman, yung mga documentations na nakalagay sa website, basta sundin mo lang yun. Ipasa mo yung kung ano yung mga nasa listahan na yun. Pero na-link ko na yung bank account ko dun sa account, sa Access, no? So, I guess dun papasok yung weekly na na ayuda. So, yun lang maganda dito sa Canada. Pag nawalan ka ng trabaho, may employment insurance naman, hindi ka masyadong kakabahan kung ano na ba mangyayari, ganyan. But of course, meron pa rin naman kaming naitabi for, rainy days like this. So, kasi since bago pa lang din naman talaga kami dito, 6 months pa lang kami, pa talaga kami din fully settled. But, yun nga, yun palang employment insurance is mako-cover ka until 6 months. And, kailangan may proof ka na nag-a-apply ka pa rin continuously. Parang every 2 weeks, hihingan ka nila ng proof na you are continuously applying. So, yun naman yun. Kasi hindi naman pwede na binibigyan ka ng sustento ng government pero in your part wala ka naman ginagawa, diba? So, ganun siya. And, hintayin lang natin kung anong mangyayari. But for now, enjoy muna, Netflix, ganyan. Linis bahay, ganyan. Tsaka, exercise, no? Kasi talagang, I think I really needed this rest, no? So, let's see. Yan. So, hi guys! Actually, paalis ulit ako ngayon. May interview ako ng 2:30 p.m. But, nagkaroon kasi ng update dun sa employment insurance application ko. So, actually, sobrang bilis. Hindi ko in-expect na mabilis lang yung magiging process. Kasi ang in-expect ko mga 28 days pa. Kasi yun yung nakalagay na turnaround time dito sa website. But, naka-receive tayo ng update. Isip ko na i-run down yung timeline. So, una, last day ako sa work ko ng March 31. Technically, April 1 wala na akong work. But I know kasi na hindi kaagad-agad ako pwede maging eligible. Kailangan 7 days akong hindi nakatanggap ng salary or income. Kaya hindi ko agad siya in-apply right away. Nag-intay ako ng hanggang April 3. Parang mga Wednesday yata yun. Or Thursday, ganyan, bago ako i-create yung account. Also because kasi dun sa list of requirements, mamaya ipapakita ko sa inyo, kasama doon yung record of employment na kailangan nila para ma-assess yung eligibility ko, no? So, yung record of employment kasi ibibigay sa inyo yan ng employer kapag natapos na yung employment mo sa kanila, which is sabi nung asawa ko, yung kanya nakuha niya parang 1 week after niya nag-last day. So, in-expect ko na hindi ka agad-agad yun maibibigay sa akin, no? But, kinreate ko na nga agad yung account ng mga April 3, ganyan. Para, kasi first time ko siya i-claim di ba? First time ko siyang gagawin. So, para magkaroon ako na idea kung meron pa bang ibang kailangan sa akin or something. So, nag-create lang ako ng account and nag-try ako mag-submit. And nakalagay naman doon na pwede ko na siyang i-submit. However, iintayin pa rin nilang ma-receive yung record of employment ko para ma-process nila yun, di ba? Okay, so eto, nandito tayo sa website ng Service Canada. So makikita nyo dito yung all of the details and information na kailangan nyo for employment insurance benefits. So, nandito naman talaga lahat with anything here in Canada, di ba? With pag-apply pa lang ng permanent residence or express entry, lahat naman yan very detailed and straightforward. So, ang kailangan lang talaga natin gawin is basahin and i-interpret kung ano yung rules, ganyan, no? So, maraming kino-cover yung employment insurance.
However, dito tayo magfa-fall under sa regular benefits. So, inopen ko na siya dito sa kabilang tab, no? And then, ito yung mga eligibility criteria. So, number one is you were employed in an insurable employment. So, kasi 'di ba, kung naranasan mo na magtrabaho dito sa Canada, alam naman natin na merong dine-deduct automatically na EI do'n sa ating salary. So, yun yung contribution mo, 'no. So, kailangan nagko-contribute ka do'n and, yun nga, insurable employment siya. So, you lost your job through no fault of your own. So, however, ang alam ko kailangan hindi kumbaga hindi ka nag-misbehave, that's why na-terminate ka, it has to be something else, 'no. So, yun. Have been without work and without pay for at least 7 consecutive days. So, eto nga yun guys, 'no. I think kaya today ko lang din na-receive yung aking final approval 'no, kasi they had to wait ng mga 1 week 'no, kasi kung nag-last day ako ng 31, so bilang tayo ng 7 days kaya ako siya na-receive, today. So gano'n siya. I'm just guessing 'no. Have worked for the required number of insurable employment hours in the last 52 weeks or since the start of your last EI claim, whichever is shorter. So yun nga, since 5 months ako nag-work dito ng tuloy-tuloy, pumasok naman yung number of hours required, 'no. Are ready, willing, and capable of working each day. So ito rin naman guys 'no, hindi naman din puwede na mag-claim ka ng EI and hindi ka naman pala nag-a-apply 'no. So kailangan you are actively looking for work. Yan, and to prove your eligibility and to receive payments, you may be entitled to you're required to complete biweekly reports by internet or telephone. So, yun. Kailangan mag-provide ako ng documentation na ako ay nag-a-apply pa rin, uma-attend ako ng interviews, and yun. So, yun lang. Just a quick update. But actually, ito pa pala, may isa pang information akong gustong i-share. So, ito yung mga kailangan yung i-prepare to apply. Very simple. Complete and submit your online application right away. If you apply for employment insurance more than 4 weeks after your last day of work, you may lose your benefits. So, kailangan hindi ka malilate. So, ito lang naman yung kailangan mo. SIN number, last name at birth of one of your parents, your mailing and residential address, your banking information. So, ang ginawa ko kasi guys, so nag-create ako ng account, pinalink na rin sa akin yung aking checking account. So, yun. And then, details about all employment in the past 52 weeks. So, we will need your records of employment from each employer to determine your eligibility. So, ang nangyari pala dito guys, no? So, nag-follow up ako nung Monday sa aming secretary dun sa last na pinagtrabahuhan ko. I was following up kung available na yung ROE and in-explain niya sa akin na na-submit na nila sa Service Canada and nandun na yung bola. Nasa Service Canada na yung bola and iintayin na lang nilang mag-complete yung status. So, parang I think purely online na lang lahat yung naging transaction. So, sabi niya, hintayin na lang daw niya ma-complete. And then, meron kasing dun sa loob ng account, meron kasi dun pwede mo makita yung view records of employment ko, ganyan. So, inassume ko na lang na eventually kapag na-receive na yon and na-complete na yon ng Service Canada, makikita ko na din yon dun sa mismong account ko. So, ganun nga yung nangyari guys, no? So, nag-notify sa akin, nag-email sa akin today, ngayong umaga. And then, pag-open ko nung account, meron na dun final decision na it has been parang approved and nakalagay doon kung kailan yung start date nung coverage, which is April 6, and end date is next year pa. But ang alam ko is 6 months lang naman talaga yung coverage. I'm not sure bakit gano'n, no? But ayun, and then meron din do'n estimate kung magkano yung makukuha ko weekly. So, although that is taxable, okay pa rin naman yung amount, kasi 55% siya nung salary ko, gano'n yung computation.
And then, lucky lang din, no, kasi maganda yung rate ko dun sa previous employer ko. So, yung magiging weekly na quote-unquote ayuda is ano naman siya, it would allow us to still live comfortably. So, yun naman yung maganda dito, no, guys? Kasi I wouldn't imagine kung sa Pilipinas nangyari sa akin 'to. Siyempre kakabahan ka, 'di ba? Tsaka mangangarag kang mag-apply ng mag-apply. But since may ganitong benefit, no, medyo relax lang tayo and we take our time. Appreciate ko talaga and hindi yung tipong pahihirapan pa ako para ako maka-apply dun sa benefit, 'di ba? Kasi, aminin na natin sa Pilipinas meron tayong mga mahaba yung pila, pabalik-balik, ganyan. Tapos bago mo pa makuha yung tseke, ganyan. So, ang kagandahan dito is purely online lang and straightforward yung kanilang mga process. So, ayun. I will be attending an interview today and update ko kayo kung ano yung mangyayari in the next few days. Hi guys! So, today is July 7. I know, masyadong mahaba dun sa mga naunang part nitong video na to. But I just wanted to finish kung ano yung timeline na napagkwentuhan natin. Because as of right now, meron akong bagong trabaho and I started there ng May 26. So, kumpletuhin ko lang yung story para malinaw sa inyong lahat, no? So, after kong mag-submit ng application sa Service Canada para maging eligible ako or para makapag-apply ako dun sa employment insurance since nawalan nga ako ng work at that time, makaka-receive kayo, if ever mag-apply kayo makaka-receive kayo ng notification na na-approve na yung application ninyo. And then what will happen after that is maghihintay kayo ng isang mail na darating sa inyong mailbox, no? So, nandun sa letter na yon yung magiging code ninyo. So, it's a 4-digit code na kakailangan ninyo gamitin kapag magsasubmit na kayo ng inyong bi-weekly reporting. So, nung na-receive ko yung code, nag-submit ako ng report kasi may mga questionnaires doon kung naka-receive ka ng salary for this period of time, kung nag-apply ka ba ng work, fully able ka ba mag-work, ganyan. Nandito ka ba sa Canada during that period of time? So, mga ganong basic questions lang. Mangyayari kapag ka sa payment, di ba, Friday or Saturday, depende sa inyo. Kasi alam ko, Friday, Saturday, Sunday, yun lang yung time mo para makapag-submit ng reporting. So, kapag nag-submit ka na nung report mo, the following week, siguro mga around Wednesday, minsan Tuesday, darating na sa account mo diretso yung claims mo for your employment insurance. So, ganun siya. Parang sumusweldo ka lang din as a regular employee, no? And then, nung nagkaroon na ako ng bagong work, so nag-start ako sa work ko ng May 26. So, yung last na kinlaim ko is yung the week before that. Kasi wala pa naman akong sweldo nun. So, yung week starting ng May 26 onwards, nag-submit ako ng last report ko and nag-confirm na ako doon na may job na ako. No? So, kaya nag-stop na yung pagdating nung sa akin, employment insurance. So, naging malaking tulong talaga siya sa akin during that time. Maganda rin na meron dito sa Canada kasi at least hindi ka masyadong mararattle kapag ka nawalan ka ng trabaho, nilay off ka, or actually maraming uses yung employment insurance, no? It's just one of the ways para maging eligible ka. So, yan pala guys, nakalimutan kong i-share sa inyo kung ano yung sumakses na aking job application. So, out of hindi naman ako umabot ng hundreds, but definitely dozens of application that I sent. Marami akong na-attend na interviews, merong in-person, merong Zoom lang, ganyan. And then, meron din umabot ako sa point na hiningan ako ng character reference. Nawa akong reference yung daddy kong boss, na very thankful naman ako na tinulungan niya ako. In-accommodate niya lahat ng mga tumatawag sa kanya, kahit ako na yung medyo nahihiya, no? But that's a good tip, no? If ever dito sa Canada, make sure na mag-establish kayo ng good relationship with your managers, supervisors, and your co-workers
no, para you can write them as reference. Kahit na, especially pag pa-resign ka na, ganyan. So, di ba, parang don't burn bridges. That's one good tip that I can share with all of you. So, yun. Current na employment ko ngayon, na-hire ako as a social media and marketing coordinator. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung pangalan ng company, but we are a video production company. What we do is we produce commercials, corporate videos, we do live streaming ng mga events, mini documentaries, they also have TV shows na pinapalabas dito din sa Canada, ganyan. Mga studios, dun sa loob ng mismong office namin, may podcast studio, may mga rentals sa mga equipments, ganyan. So, very, very exciting. And then, we also do event coverages. So, right now, di ba meron, if you are here in Saskatchewan, meron tayong tinatawag na Jazz Festival. So, isa din yun sa mga kino-cover na event itong company na nasan ako ngayon. So, very, very exciting and sobrang bait ng mga office mates ko doon. Even the owner, very, very nice. No? So, nothing to complain. So far, so good. Yeah, so that's all. Hi, guys! Welcome to Saskatoon!